Ito po yung schedule, unang araw na pagdadala natin kay Ate Charmaine sa pagamutan. Yun ang kagandahan dito mga kababayan kasi napapaliguan natin araw-araw. Pero pag si tatay lang, naku po, 6 na buwan, isang beses maligo. Pwede. Parang pumigit ng pumigit. May maganda nga yun sa katawan. Wendell, gusto ko lang magpahinga. Katatapos ko lang maligo. Gusto na magpahinga. Nanang bumigit. Ayan. Tumayo. Charmaine, okay ka lang? Okay ka lang, Charmaine? Ha? Charmaine, okay ka lang? Alis tayo. Ha? Magpipray ka, ha? Para gumaling ka na. Para makasama mo na yung mga anak mo, ano? Para maalagaan mo yung mga anak mo, no? Ha? Okay, so yun mga kababayan, mga kabarangay. Magandang umaga po, magandang buhay, magandang araw sa atin lahat, mga kababayan, mga kabarangay. Ito po yung schedule. First attempt, unang araw na pagdadala natin kay Ate Charmaine sa pagamutan. At thanks to God kasi andito rin ang kanyang tatay na talagang nagpupursige. Siya yung masigasig na nakipag-usap, humingi ng tulong sa Team Daddy Frankie. Yun lang naman po ang adhikain or advocacy ng Team Daddy Frankie, mga kababayan. Hindi nila kayang dalhin, wala silang sapat na kakayahan. At syempre, minsan sad to say yung kulang sa kaalaman, hindi nila alam yung mga pupunta-puntahan nila. Kaya andito tayo, nagagabay sa kanila. No? Kaya tay, ready ka na po? Kumusta naman ang tulog nyo dito? Okay naman po. Nakatulog. Kumain na po kayo. Kanina umaga, Kanina umaga, hindi pa nagla-lunch? hindi pa. Hindi pa. Sige, walang problema yan tay. Papakainin ko po kayo kahit sa biyahe na lang, no? Sakto alas 12. Kaya pala hindi pa, Kasi mga kababayan, kararating lang namin. Galing din kami sa misyon. Although ito po yung schedule. Ito po yung schedule ni Ate Charmaine. Kaya nandito si tatay. Actually, pang ilang araw ni tatay dito. Na binabantayan niya rin yung anak niya. Tay, ipag-pray natin na sana maging okay yung pagpapagamot natin kay Ate Charmaine. Kagabi ko pa pinipray. Kagabi nagpe-pray ka. Salamat sa Panginoon, no? Nakakaawa mga kababayan kasi sa edad ni tatay na ganito, talagang mula noon daw hanggang ngayon sobrang hirap ng kanyang pinagdadaanan sa hirap ng buhay. Tapos dumagdag pa tong nangyari sa kanyang anak na si Charmaine. Gaano nga ba kahirap yung ganun? Pero kahit hindi magsalita si tatay, mga kababayan, nakita natin sa kanyang itsura. Medyo okay ngayon. Salamat po ako sa mga taong nag-sponsor kay tatay na pampagupit niya. Yung mga nagbigay ng tulong pinansyal sa kanyang apo na anak ni Charmaine at para din kay tatay. Salamat po sa inyong lahat. Muli po mga kababayan, ako'y kumakatok po sa inyong lahat na sana tulungan natin si tatay at si Charmaine. Ipag-pray natin sila na malagpasan nila ang pagsubok na to. Ipag-pray natin na sana maipanalo ni tatay at ni Charmaine ang kanilang pagsubok na dinadaanan. Mga kababayan, samahan niyo po kami at dadalhin natin sila ngayon. Tutungo po tayo ng Maynila para maipagamot na po. So guys, okay na kayo? Ready na? Yes. Tanungin nyo si Yaya kung may pagkain na. Pakainin muna si tatay. No?
Kasi hindi na tayo makakahinto. Di ba? Si tatay na lang. Kuha ka pagkain mo. Pakainin muna si tatay, mga kababayan. No? Charmaine, halika. Dito ka. Upo ka. Di ka? Upo ka dito. Upo tayo. Na? Upo ka dito kay kakain kayo ni tatay. Sit down. Oh, sit down, dali. Very good. Katatapos lang niyang maligo. Naligo ka na. Yun ang kagandahan dito, mga kababayan, kasi napapaliguan natin araw-araw. Pero pag si tatay lang, naku po, 6 na buwan, isang beses maligo. No? Sa pilitan pa po. Sa pilitan pa yon. Hirap pa kami sa kanya eh. May tagahawak. Pero ngayon, tay, nakikita mo naman kung paano siya paliguan. Siya mag-isang maligo. Di ba? Bakit ganon? Natutuwa nga po ako dahil yung nakikita ko sa kanya ngayon, okay na po. Wala pang iniinom na gamot yan, tay. Kumbaga, ang ginagawa pa lang namin sa kanya is tamang pakain, tamang pakikipag-usap, tamang treatment ng pag-aalaga. No? Much more, kung napainom na siya ng gamot at na i-bless siya ni God, na gagaling na talaga. No? Sana madadali na ang paggaling niya. Huwag lang tayo mawala ng pag-asa, tay. Magtiwala lang po tayo kay God. Opo. Gaya ng aking sinabi, tay, pagkatatandaan mo to, basta lagi kang nandyan, wag kang magbabago. No? Ay, hindi ho. Opo. Ni tay, kasi siyempre, marami na akong natulungan na mga ganyan, pagdating sa kalagitnaan, medyo nag-iiba, nagbabago. Ayokong sabihin, ayoko na magsalita, basta alam ko, naintindihan mo ko. Okay. Malaki. Yeah, ba't di mo pa pala napakain si tatay? Ayun na. Kain ka muna tayo bago tayo bumiyahe. Sige, bigyan. Ayan, maggulay ka tay. Sige tay, kain ka. Tubig yan. Sige, okay na si Charmaine tay. Napakain na yan. Kasi magbabiyahe po tayo. Ikaw lang, pinakain na ni Yaya yan. Charmaine! Di sabi ni tatay, madaling araw kumakanta ka eh. Kantahan mo nga kami. Oo. Anong kinakanta niya tay? Hindi ko na matandaan. Ang dami. Ay, ang dami. Kahit isa lang. Charmaine, anong kanta alam mo? Ha? Ate Charmaine. Ang galing mo kumanta doon sa bahay. Ang dami pa lang, kumakanta ka na. Bakit hindi mo pagbigyan si Daddy Frankie ngayon? Hinihiling niya. Marunong ka naman. Marunong. Mamaya sa biyahe, pag hindi kumanta si Ate Charmaine, mapipilitan kumanta si tatay. Yan ang bawat nare-rescue natin, may kanya-kanyang malnourism sila. Pero pag nagamot na yan, mawawala unti-unti yung malnourism na yan. Kain ka marami tayo para pati ikaw tumaba. Gusto ko tayo pati ikaw, tumira muna dito kahit 1 buwan eh. Sisiguraduhin ko sa'yo tayo, 1 buwan, tataba yan. Wala nang mag-asikaso sa mga bata. Yun lang, no? Pinakapatay na kita. Yung bunso ko naman, hindi naman maasahan yun. Bakit? Medyo may pagkatama. Pinakapatay na kita. Namamasada. Hindi rin ho. Nagbabay. Sino yung namamasada? Wala ho eh. Bali, service lang ho yun. Mm. Pagka may emergency kami, yun lang po. Sakto-sakto yan. Pagdating natin doon, may awa ang Diyos para ma-admit na siya. Hindi mo inubos yung kanin tayo. Busog na ho. Busog na. Kaya na. Sige, pag nasa biyahe, sabihin mo lang tayo, pag iihi kung ano ang problema, anong kailangan, sasabihin nyo lang sa akin, Tapos, anong gagamitin natin, van? Tabi sila ni tatay doon, Malikot ito eh. Be careful, Yes po. Be careful tayo. Tay, pag nasa biyahe, kailangan
magkatabi kayo. Lagi mong binabantayan kasi kita nyo naman, tumatakbo bigla, no? Di bali, okay. Diyan naman ako. Tara! So yun mga kababayan, mga kabarangay, samahan nyo po kami hanggang sa dulo ng bidyong ito. Tara! Sakay na tayo ha? Sakay na kami. Buksan mo ang pintuan. Yun, very good. Halika na tayo. Doon siya sa dulo. Dulo po. Meron na po upuan dito. Sa dulo, sir, may dito. Dulo. Ay, dali niyo sa dulo. Sa dulo. Ay, pag si Charmaine nararamdaman nyo pong iihi siya or dudumi, meron po tayong arenola dyan ha. Sabihan nyo lang po kami para matulungan po namin kayo. Ano po? Para pag gumaling ka na, makasikaso mo rin yung mga anak mo. Kawawa sila. Hinahanap ka na rin. Ikaw, hindi mo na namimiss yung mga anak mo? Hindi mo namimiss? Ano mo to? Sa ngayon, ano? Karap na. Tayo, patay ka na dyan. Patay ka na dyan naman eh. Iba naman ang sinasabi mo eh. XL lang. Patay ka na dyan. Hagwan kasi wala. Tinatanong ko sa'yo kung namimiss mo na yung mga anak mo. Ha? Iniiyak ka mo. Ha? Ito lang po, Vicky. Iniiyak ka mo si Ate Lenlen. Pwede. Sarang pumikit ng pumikit. Tapos ka naman ikaw, tapos squat. Wendell! Dito ka lang pumikit ng pumikit. Tama, Tapos ka lang maligo. tama na. Tapos ka lang maligo. Oo nga. May maganda nga yun sa katawan. Wendell, kasala magpahinga. Katatapos ko lang maligo. Hmm. Tama na. Tignan mo, nasira na yung mukha mo. Nasa ka na magpahinga. Tana. Len naman talaga yan eh, kahit sa sasakyan. Si Len lang yan, kahit sa sasakyan. Ano? Hindi ko maintindihan. Bakit yung marami yan, hindi kami nawawala. Yung marami yan, hindi kami nawawala. Nanang bumigit! Ayan! Kaya mo sabihin natin kay Ate Lelen, pasyalang ka para makita ka. Tama na. Sila Ellen lang yan, pero ang sarap-sarap! Sila Ellen lang yan, ang sarap-sarap! Hindi naman pagkain si Lenlen. Ate yun, ate. Kaya mo, paggaling mo, pasyalan natin siya para makita mo sila, Ana. Sino po yung tay kapatid niya? Yung panganay nila nasa Taguig.
Pero nung nasa inyo, umiiyak talaga siya ng ganyan. Nung nasa inyo, umiiyak po talaga ng ganyan. Lagi niya namimiss. Mas matindi pa nga minsan kasi una kumakanta yan. Pag madaling araw, mga alas 12, umpisa na yan, alauna, hanggang umaga na yan. Hindi na natutulog. Pagkatapos ng kanta niya, umiiyak. Kung ano-ano sinasabi. Minsan parang nagagalit. Wala namang kausap. Kinakausap ko, ayaw naman ako kausapin. Ay, dali. Tama na. Dahilan yun na. Tama na. Ang isipin mo yung paggaling mo, hindi yung ano-ano dyan. Yung mga naririnig mo na Sila parang naman talaga yun eh. parang- Kahit sa sasakyan. wala naman dito si Ate Lele. Ano ni? Ang sexy ko itong ni. Paggaling Bakit mo. yung ahas hindi naman nakaalis? Gusto mo puntahan natin? Ha? Para makita mo siya. Haba ng biyahe natin tayo, ano tay? Oo nga po eh. Kumusta naman po kayo? Ayos lang naman. First time niyo po ba sa Manila, tay? Hindi, nung ano, bali, 3 yata ang anak namin noon. Nandiyan kami sa Fairview. Sa may Manggahan, Fairview. Doon kami nanirahan ng bali 8 taon. Matagal ka pala dito sa Manila. 8 years pala, no? Medyo rin kasi dito naman sa Manila maraming trabaho sa construction, pwedeng papasukan. Sa probinsya kasi halos wala rin eh. At saka mura ang Sahod. sahod. Kaya dito kami nanirahan sa Ibig sabihin, natagal ka ng Manila, umuwi ka ng probinsya, ano na kayo? Medyo may edad na kayo. mayroon na, oo, siguro noon, may 40 na ako noon. Hanggang maging 50 bago kami umuwi ulit sa probinsya kasi wala na yung namatay na yung ano namin, arkitekto namin na Kaya napilitan ka po lumuwas na ng probinsya. kaya napilitan ako. Pero si Ate Charmaine, wala pang sakit noon. Ay, wala pa po. Wala pa. Hindi pa, halos hindi pa nga nag-aaral yan noon. Doon na nag-aaral sa probinsya, sa Quintin. Daddy Papa, ano yung kumakain? Bali grade 9 yata noon. Nagkaganyan. Meron na siyang depression nung high school pa, grade 9 Kaya pa lang. nahinto siya sa grade 9. Ayun, doon namin na dinala sa Baguio. Gumaling, kinuha nung kumpare ko dito sa Manila, kasambahay. Umayon naman. Doon na niya nakita yung lalaki. Hanggang sa magkaanak na sila. Oo, hanggang sa nagkaanak sila. Nung nagkaanak sila ng yung panganay,
Wala pa niyan, wala pa yung hindi pa bumalik yung ganyan niya. Hanggat nung nabuntis na yung pangalawa, doon na siya nagkaganyan uli. Dahil siguro hindi niya nabibili yung gamot na maintenance niya. Ay bumalik yung ganyang ano niya. Pinuntahan nung panganay ko, yung kapatid niya, yun nga, nakita na niya na halos hindi na makausap. Kaya pinilit niyang inuwi sa probinsya, sa Pangasinan. Bali, apat na buwan buntis na naman noon. Inuwi doon. Nagsibuntis siya, pero hindi, nakatulala na lang siya, hindi na siya Oo. makausap. Pero, Buti naianak niya yung bunso niya, oo nga na eh. normal. Pero sa center na namin Doon na siya nanganak. oo. So yun tayo, nandito na tayo sa harapan ng pagamutan. So, Opo. handa na kaya tayo? Oo naman. Opo, okay. Para kay Ate Charmaine, ano? Opo. Para gumaling na si Charmaine. Sige po, mag-pray lang po tayo, no? Sana maging maayos po ang lahat. Kuya Rizky. Okay na? Okay, ingat Kuya Rizky. Sana matanggap tayo dyan. Po tayo, lahat naman po tayo ginagamot dyan po, no? Mag-pray lang po tayo, na. So, mga kababayan, so hanggang dito lang po muna yung video natin kay Ate Charmaine, no? So, ito po yung update natin. So, dadalhin na natin siya sa bahay pagamutan. At bawal po ang video sa loob, kaya tayo po ay susunod para hindi po tayo magkaroon ng aberya. So, in behalf of Daddy Frankie, si Daddy Frankie po ay may nais muna po, no? So, kami muna po ni Kuya Chano, Kuya KJ27 at Kuya Rizky at ng iba po nating kasamahan ng mag-assist kay Ate Charmaine. So, pansamantala, hanggang dito muna po ang ating video. Maraming salamat po. Suga dito. Alam mo, dalawang beses nga eh. Alam ko nga, dalawang beses nga eh. Take me Yan, good morning mga kababayan. So, ito po yung update ngayon kay Ate Charmaine. So, dumating kami kahapon, 3 ng hapon, alas 3 ng hapon. So, ngayong umaga, 8:30 na. So, si Ate Charmaine ay na-interview po, alauna na siya naipasok sa sa information, no? So, na-interview si Tatay. So, mamaya po malalaman natin kung ano yung pangyayari kay Ate Charmaine. So, ngayon po, pupunta muna tayo sa bahay ni Daddy Frankie para kumain. So, inabot na kami ng almost 12 hours dito, no?
sa bahay pagamutan. So, mga kababayan, antabayan niyo po. Ito po yung mga tindig balahibo na kaganapan. So, malalaman niyo po mamaya kay Daddy Frankie at kay Tatay. So, samahan niyo kami mga kababayan. Tara, let's go. Tay, good morning. Halika po. Puka dito. Garema. Puka, Tay. Sige, Tay. Upo ka. Ayan. Okay ka lang, Tay? Pagod? Puyat po. Puyat? Halo-halo na po. Ano? Anong halo-halo? Puyat saka pagod. Pero okay naman po dahil na-admit na po si Charmy. Anong naramdaman mo, Tay, after ng ilang taon? Nakikita mo na yung first step. Parang malaki ang tsansa. Tulungan sana tayo ng Panginoon na magiging okay. Ano nararamdaman mo ngayon na wala na si Ate Charmaine, nasa pagamutan na? Sobra saya po. Dahil na-admit ka si Charmy sa pinagdalan natin. Para pagka madadali ang paggaling niya, Yes po. mahalaga niya yung mga ano. Opo. Kasi sa totoo lang, Tay, hindi lang po kayo ang napapagod eh. Sa pinagdadaanan ni Ate Charmaine, anak niya, nahihirapan yung mga anak niya, kayo, napapagod, nahihirapan bilang ama. Bukod doon, Tay, hindi lang po tayo, bilang pamilya, hindi lang po tayo ang nagsasuffer. Ultimo pati si Charmaine, kawawa po yung kanyang katawan lupa, di ba? Yun na nga Kasi po. hindi niya alam yung nangyayari, hindi siya nakakatulog ng maayos. Pagod na pagod dahil sa, hindi nga po niya alam, takbo ng takbo. No? Kagaya nung pagdala namin sa kanya doon, hindi rin nakakatulog. Ganon talaga. Pero ngayon, Tay, na nadala na natin siya, ikampante mo na yung sarili mo, kalma mo na yung isip mo, at ipagkatiwala natin sa mga dalubhasa, Opo. at ipaubaya natin lahat kay God. No? Gaya ng aking sinabi, hindi po tayo pababayaan ni God. Unang-una kay God po. Yan. So yan mga kababayan, mga kabarangay, isang mapagpalang umaga sa atin lahat. Kung mapapansin nyo mga kababayan, andito po ang Team Daddy Frankie sa Makati. Kadahilanan po, kahapon, umalis kami sa Pangasinan, tumulak pa Maynila para dalhin si Ate Charmaine. Napakahirap po mga kababayan dahil maghapon, magdamag, talagang nakatutok ang Team Daddy Frankie. Kaya nga lang itong gabi ay nandito ako sa bahay dahil hindi na po pwede na pati si Daddy Frankie ay magbabantay. Kaya itong kinagabihan ang nagbantay na po doon si Tatay at ang iba nating team. At ayun, narinig nyo naman po kay Tatay na sobrang hirap daw, pagod, puyat. But at the end, worth it naman po dahil sa awa ng Panginoon, tulong at gabay ay na-admit na. Samahan nyo pa rin kami mga kababayan na ipag-pray na sana after po ng ilang buwan na gamutan, paglabas ni Ate Charmaine ay magiging okay na. Di ba, Tay? Sana po. Huwag ka na umiyak, Tay, ha? Napapaiyak si Tatay mga kababayan kasi yun, gaya ng sinabi niya, halo-halo na po. Emotionally, puyat, pagod. At syempre, naawa siya sa anak niya na hindi natin makikita si Ate Charmaine ng ilang buwan. Yun nga po ang kinalulungkot ko na. Opo. Tay, hindi natin makikita si Charmaine. Kumbaga, text-text lang sila sa atin, i-update nila tayo. Pero wag ka pong mag-alala.
Hindi nila pababayaan si Ate Charmaine. Marami na po tayong natulungan na ganyan talaga ang sistema at nararamdaman kita sa nararamdaman mo dahil magulang din po ako. Alam kong masakit para sa atin na mawalay. Pero di ba tayo, mas masakit kung habang buhay na nakikita natin yung anak natin na walang improvement, lalo na't may anak si Ate Charmaine. Yun nga po ang ano ko, habol ko dyan. Anong sinabi mo sa kanya bago siya ipasok? Sinabi ko sa kanya, nak, magpakabait ka rito para kung ano yung bigay na gamot na para sa iyo, inumin mo, sabi ko, para gumaling ka. Hindi naman umiimik, Mm-mm. pero nakikinig. Yes. Ganun talaga tayo. Bagamat hindi siya nakakasagot gaya ng aking mga sinasabi, explanation sa mga ganung status, mga ganung pasyente. Kahit sa tingin natin, hindi sila nakakasagot, pero naririnig lang na yun, nandyan pa rin sa isip nila. Alam nila, nararamdaman nila kung sino yung totoong tao na nagmamahal sa kanila. Tandaan mo to, tay. Paglabas ni Ate Charmaine, pag may awan Diyos, gumaling na siya. Alam niya po yung mga sakripisyo ginawa niyo bilang magulang. Tandaan mo po yan, tay. Hindi papaltos yan. Hindi lang ako dati, pati kayo na rin Mm-mm. nagsakripisyo para sa kanya. Huwag mo isipin yun, tay. Ginusto namin yun. Masaya po kami na makatulong. Ang daming naidamay sa kalagayan niya. Hindi lang kami pamilya niya, pati kayo, dati. Huwag mo alalahanin, tay. Okay lang po sa amin yun. No? Para sa mga anak ni Ate Charmaine, gagawin natin ang lahat. No? Huwag mo isipin yung gastos, huwag mo isipin yung puyat, pagod. Sabi ko nga, pag napagod tayo, matulog lang tayo dyan, pahinga lang, kinabukasan, okay na ulit. Sige lang, tay. Laban lang tayo, ha? Yan, mga Opo. kababayan, kahapon pa yan talagang emotionally, alam natin, nararamdaman ko na sobrang hirap ng pinagdadaanan ni tatay. No? So, yun, mga kababayan, mga kabarangay, maraming salamat sa suporta nyo sa lahat po na nandyan sa premiere natin. Maraming salamat. Nawa po hindi kayo magsawa sumuporta at tutukan natin ang kwento ng buhay ni Ate Charmaine. Ipag-pray natin na sana mabilis na gumaling. No? So, tay, tama na, tay. Baka pati ako umiyak. Ganito na lang, kain muna tayo para ngayon din mismo babalik tayo ng Pangasinan para mabantayan mo na rin yung mga apo mo, no? Opo. Okay, kasi ilang araw na po si tatay, mga kababayan, sa shelter dito. So, mahirap din na mawalan ng bantay yung mga anak ni Ate Charmaine. Okay guys, let's go. Ready natin yung pagkain. Para nga pagpahinga, alam ko gutom pagod. Honey, pa-ready ng pagkain? Saka na, tay. Okay ka lang? Kaya mo yan, tay. Ha? Kaya na po kayo. Kuha na Naiyak po po ako sa sobrang tuwa na po. Mm. Kasi nasa mabuting kalagayan na si Charmaine, opo. Antayin na lang natin, tay, ha? Kuha na po kayo. Ito po, yung rice pa. Tatay. Diyan, kuhaan ko lang ito dyan, ha? Kaya na po kayo. Sige lang. Mag-ulam kayong mangga, matamis yan. O, sige. Nakakain na rin. Diba? Parang. Okay na yan. Thank you. Tayo nga natin, eh. Basta pag ang tawag nito,
pag tumawag na ang bahay pagamutan, na palalabasin na, nasa inyo po yan kung gusto nyo pang ipatuloy dito sa amin or kayo na ang magpapatuloy. Eh, ang problema po yung pagpapainom ng gamot. Mahirap. Mahirap. O, huwag ka pong mag-alala. Hanggat gusto nyo na mananatili sila dito, hanggat hindi pa 100% na gumagaling yung pasyente natin, welcome po ang lahat dito. Hanggat nandyan kayo na nakasuporta, at least nandyan kayo, witness na, witness na pinapayagan ninyong tumira dito yung pasyente natin, anak nyo, kay Daddy Frankie, sa Team Daddy Frankie, walang problema, ano? Opo, pasalamat pa rin po ako kung tatanggapin niyo pa si Charmin. Opo, basta paglabas niya ng bahay pagamutan, pag i-release nila sa bahay pagamutan, tinatanong ko naman yung family kung saan nila gusto ituloy, kung sa akin o sa inyo, nasa inyo pong desisyon yan. Kung dito, di mas maganda para mas maayos. And then, pagka 100% okay na siya, then ibibigay namin sa'yo. Pasyente rin mismo ang magsasabi tayo, kagaya kay Ate Tintin. Pagkagaling niya sa bahay pagamutan, dito tinuloy. Alam ng pamilya yon. And then, after niya rito ng mga ilang buwan, 2 to 3 months ulit, yung pasyente na mismo nagsasabi sa akin na, Daddy Frankie, iuwi mo na ako sa amin. At pag umabot na tayo sa puntong yon, kayo naman ang pupuntahan namin, papuntahin dito, mag-usap-usap tayo, formality, na itin-turn over na namin sa inyo. Diba? Ganun po yun. Huwag kang mag-alala tayo. At saka tayo huwag kang mag-alala kasi kahit nandun si Ate Charmaine, pinapalo up, inaalam namin ang mga status, tumatawag pa rin sila sa amin kasi kung may mga kailangan bilhin or kung ano man ang kalagayan niya, ipinapaalam namin sa pamilya, which is kayo po yun. Kaya huwag po kayo mag-alala. No? Kahit hindi kayo tumawag sa amin, may time pa rin na ako mismo ang pupunta sa inyo para kumustahin din kayo. No? Malaki naman ang tiwala ko sa inyo po. Salamat po. Salamat sa Panginoon. So yan mga kababayan, mga kabarangay, kahapon biniyahin namin, bali maghapon magdamag kami, and then ngayon andito na si tatay sa shelter, at ipapahatid ko kay Kuya Jesse. Si tatay, hindi na po sasama kasi medyo pagod puyat na rin talaga. No? So ihatid ka ni Kuya Jesse, tay, ha? Opo. Okay, so ingat ka. Ingat po kayo. Tara tayo. Opo. Sige po. Sige tay. Tay, prutas, baka anong kailangan mo? Ha? Tay! Tay! Dalhin mo to para sa mga anak ni Charmaine. Salamat po. Oo. Pati yung mga bata na Oo. nabunan ng ano. Sige lang. Hanggat kaya. Sige po.